Isang senior citizen sa Binangonan, Rizal, inutangan ng kanyang tenant sa loob ng 3 taon. Pero pagdating sa singilan, dedma na sa bayaran. Ang suma total ng utang, mahigit 2 milyong piso lang naman. Aray ko po, nanay, anyari! Kwento ng senior citizen na si Dolly, hindi niya tunay na pangalan. May 2021 daw nang mangupakan sa kanya ng 1 kwarto ang isang babae na itatago namin sa pangalang Mary Ann. Nagtrabaho din kasi sa Taytay yan. Pinalayas na rin daw doon sa ospital ng Taytay. Noong mga panahong ito, Gina G o gipit na gipit daw si Mary Ann at dahil may mabuting kalooban, pinahiram daw ni Nanay Dolly ng pera ang kanyang tenant. Nangako naman daw si Mary Ann na ibabalik agad ang kanyang hiniram. May makukuha daw sila ng mana sa Taiwan. Sabi ko, itotoo ba yan? Tapos di tuloy-tuloy na yung kuha nila ng pera. Ito, ano po yan? Anong klaseng resibo yan? Anong klaseng... So, ito ho yung pinarating nyo sa Money Remittance Center. Ito yung pinaraan nyo yung pera. Opo. Halos araw-araw ba? Linggo-linggo? Ganon? Araw-araw po. Araw-araw nanghihingi yan. 2 beses pa po sa isang araw ko minsan. Dahil hindi nila po ako talaga tinitigilan. Oho. Pero wait, hindi lang pala si Mary Ann ang nangutang kay Nanay Dolly. Pati ang anak ni Mary Ann na si Billy at kinakasama nitong si Jane. Hindi nila tunay na mga pangalan. Sinimulan na rin daw hiraman ng pera ang kawawang lola. Yung anak niyang lalaki, pati yung manugang niya, kasali na rin. Sa loob ng mahigit 3 taon, nalimas daw ang pera at mga alahas ni Aling Dolly. Inubos talaga nila yung pera ko, pati yung upa ng bahay. Tapos yung pensyong ko, pati yung allotment ko sa anak ko. Pati nga mga ipon sa alkansya ng mga apo ni Aling Dolly, pinatos din daw ng mga tenant. Pati pinamaskuan ng mga apo ko, simula nung maliliit pa sila ng 1 taon hanggat lumaki silang hanggang ngayon. Iyon, napadala ko din lahat yun. Patuloy daw ang pagtulong ni Aling Dolly dahil may kapani-paniwala raw na pangako si Mary Ann. May mamanahin daw siya sa namayapang asawa sa Taiwan, kaya siguradong mababayaran daw nila si Aling Dolly. Kasi nangangako po siya na mayroon po daw silang mana. Sabi niya, hintay-hintay mo na lang. Malapit na. Yung mga ganong salita. Oo. Tapos naniniwala naman po ako. Tapos tumagal ng tumagal, wala din pala. Pero tuwing sisingilin daw ni Aling Dolly ang mga ito, ang dami raw laging dahilan at palusot. August, naghintay ako. Kasi sabi niya, ibibigay niya na daw na buo sa nung August ng 2023. Nagsimula na naman siya ng September, October, November hanggat wala nang katapusan. Kaya si Aling Dolly unti-unti nang natauhan. Sabi ko, ay naku, parang hindi na tama ito. Eh di siyempre, nagduda na naman ako. December 2023, nakaharap niya si Mary Ann sa barangay sa Laguna kung saan ito lumipat. Pero bigo pa rin siyang makapaningil.